Magandang araw ng Huwebes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bansa sa Europa na paigtingin ang ugnayan nito sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa sa Asia dahil sa mga exciting opportunities na mayroon ang rehiyon. Sinabi ito ng Pangulo kasunod ng pagbisita ni Nicolas Bruhl, ang bagong talagang ambassador ng Switzerland sa bansa sa Malacanang nitong Miyerkules. Sa isang payag, sinabi niyang sa kabila ng mga isyu sa rehiyon, maraming kapanapanabik na oportunidad para makipagkasundo sa mga bansa sa Southeast Asia. Ibinida ni Pangulong Marcos ang ginagawang pagtutulungan ng mga leader ng Southeast Asian nations para palakasin ang ekonomiya ng rehiyon at matugunan ang mga kahinaan nito na nakita sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sumang-ayon naman si Bruhl na nagsabing maganda ang ginagawang pagbangon ng ekonomiya ng Asia kumpara sa ibang mga bansa. Sinabi rin ng ambassador na kinikilala ng Swiss Foreign Ministry ang kalagahan ng Southeast Asia. Kapwa nakikinabang ang Pilipinas at Switzerland sa Philippines-European Free Trade Association Free Trade Agreement na pinirmahan noong 2016. Pinag-aaralan ng Pilipinas at Bangladesh ang pagpapalawig ng pagtutulungan sa usaping pangdepensa sa pamamagitan ng pagsasanay at edukasyon. Napag-usapan ito sa pagbisita ni Brigadier General Kazi Anisuzaman, Directing Staff Army 6 ng National Defense College ng Bangladesh, kanyang pagbisita sa Camp Aguinaldo nitong Miyerkules. Kabilang sa mga napag-usapan ang mga kurso at exchange program katuwang ang Armed Forces of the Philippines, gayon din ang planong makipagtulungan sa mga kaalyado nito sa sektor ng edukasyon. Ayon kay Major General Noel Beleran, AFP Deputy Chief of Staff for Education, Training and Doctrine, pinaplano nilang magsanay at magturo ng mga sundalo para maisulong ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Umaasa naman si Anisuzaman na mapapaigting ng Bangladesh ang kanilang ugnayan sa iba pang kaalyado nilang bansa. Kasalukuyang nagsasagawa ng isang study tour sa Pilipinas ang National Defense College of Bangladesh, kung saan ay inaasahan ang pagpapalitan ng pananaw sa mga hamon at estratehiya sa pag-unlad ng kanilang mga bansa. Aprobado na ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng pondo para sa pabahay sa mga informal settlers at calamity victims. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, na ilabas na ng DBM ang Notice of Cash Allocation sa National Housing Authority na nagkakahalaga ng higit 12 bilyong piso. Ito anya ay para sa pagpapatayo ng mga bahay na nasira dulot ng mga kalamidad, habang ang 200 milyong piso naman mula sa kabuang pondo ay gagamitin para sa pagtatayo ng 4 na 5-story low-rise residential building sa Western Visayas para sa mga informal settlers doon. Ani Pangandaman, ang paglalabas ng pondo ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng disenteng pabahay ang mga Pilipino, partikular na ang mga biktima ng iba't ibang uri ng kalamidad. Ang NHA ang ahensyang nakatutok sa pagpapatayo ng mga pabahay para sa low-income families sa pangangasiwa ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Uruk Bani Maarid Reserve sa Saudi Arabia kinilala ng UNESCO bilang kauna-unahang World Heritage Site sa Saudi Arabia. Ayon kay Saudi Minister of Culture Prince Badir bin Abdullah bin Farhan Al Saud, matagumpay nilang naiparehistro ang ipinagmamalaking natural reserve ng Saudi na Uruk Bani Maarid Reserve sa World Heritage List ng UNESCO. Kasabay ito ng kasalukuyang pagdiriwang ng ika-45 taunang sesyon ng World Heritage Committee sa Riyadh na nagsimula pa nitong ika-10 ng Setyembre at magtatapos ngayong darating na Lunes. Patunay anya ito ng tagumpay ng pamahalaang Saudi Arabia sa pagsisikap nitong patuloy na alagaan ang natural ecosystem ng bansa at kilalanin ang yamang kultura nito. Nangako din siyang patuloy na aalagaan at palalaguin ang mga natural na yaman ng bansa sang-ayon sa kanilang Saudi Vision 2030.
Ang Urok Bani Maarid Reserve ay isang sand desert na matatagpuan sa loob ng disyerto ng Rub al Khali, na kilala rin bilang Empty Quarter na isa sa pinakamalaking sand desert sa buong mundo. Partikular na tahanan ito ng higit 120 iba't ibang uri ng indigenous wild plants, maging na mga endangered wildlife na matatagpuan lamang sa disyerto. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 95 days na lamang, Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.